That my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia." Before I proceed, welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Siguro po, kung Would you sino allow yung unang me, tumayo. Senator Lacson, just because he was first, but he was mentioned, so Senator Marcoleta, may I ask you this personal favor since the gentleman was mentioned? Sige po, mas matanda naman siya sa akin eh. Thank you. That information was relayed to me by a fairly reliable source. No? But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya, Mr. President, very briefly, I rise for a short manifestation which is very personal to me. Our rules are very clear, and every member of this chamber is expected to observe decorum, respect, and fairness towards one another. This is the foundation of parliamentary democracy and collegiality in this institution. And this is what the public deserves, for us to act with respect towards one another. As public officials, we are also bound by the Code of Conduct for Public Officials. And our civil code also requires that everyone acts with justice, gives everyone his due, and observe honesty and good faith. I would like to believe that in my 20 years, almost 20 years in the Senate, I have conducted myself with respect towards my colleagues regardless of political differences. Mr. President, today, a public statement was made by our colleague, Senator Ping Lacson, which was also posted in his YouTube page, suggesting that my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia." Before I proceed, welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. But Mr. President, I go back. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Because despite that qualification, the statement was publicly conveyed in a manner that created the impression that I was directly involved in facilitating Senator De La Rosa's entry into the Senate premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Hindi ko nga alam na darating siya. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko tumayo dyan, and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitunguan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, sabi ko, nagulat ako, wala akong idea. Hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung paano nadamay ang kotse ko is a mystery to me, dear colleagues, and the public. In fact, Senator Kiko can attest, you saw me downstairs sa basement dahil pareho kami dyan madalas dumaan at sabi niya pa sa akin, dito kayo nagdidiskusyon ng staff mo, hindi na dun sa hagdanan dahil ilang beses ko na siya naharangan sa hagdanan, sa hallway na napakakitid, na nagdidiskusyon with my staff. Sabi ko, oo nga, haba ng mga diskusyon namin. Siguro naman kung dala ko si Senator Bato, medyo kinakabakabahan ako na makita ako dun ni Senator Kiko, di ba? So,
It is a mystery to me. Paano ako nadamay at yung sasakyan ko? If the gentleman wanted to know paano nakarating si Senator Kiko, then why not ask him? Sorry, Senator Bato, kung paano nakarating si Senator Bato, then ask him. Or ask the now Senate President, who was the one who said that nandyan na siya. Wala ho talaga akong alam. So, Mr. President, a false public imputation, whenever made, is exactly what the above-mentioned rules were designated to prevent. Unverified allegations about a colleague falls below the standard of professionalism that is demanded of public officials. Magulo na nga ang mundo, magulo na ang Pilipinas, wag na nating dagdagan. Don't say things about your colleagues that are not true. I trust that under the leadership of my brother, Alan Peter Cayetano, whom I know, not just as a public servant, but as my younger brother, this chamber will conduct itself with sobriety, fairness, and respect for the truth and respect for one another. Mr. Senate President, I will keep this manifestation short. Napakarami pa hong trabaho. Mag-aaral pa ako para sa hearing ko on the rising prices of electricity. Mag-aaral pa ako to support our colleagues who will be the next chairperson of the Committee on Health, the Committee on Energy, at napakarami pa ho nating trabaho kailangan gawin. So I leave that as it is, and I hope that this will not be repeated again. Thank you. Senator Marcoleta, can we give way to Senator Lacson since Thank you, Mr. his name was President. Go ahead, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. Yeah. Can we give Magtatanong lang sana ako, Mr. President, kay Senator Pia. Mga ilang tanong. Will Senator Lacson also interpolate This is just very short. a manifestation? Pero Senator Mr. President, Marcoleta, ako po nakatayo na rito bago pa siya tumayo. Siguro po, kung would you sino allow yung unang me, tumayo. Senator Lacson, just because he was first, but he was mentioned, so I am in the quandary of who of the two gentlemen will give way. May I, Mr. President? Yeah. Senator Marcoleta, may I ask you this personal favor since the gentleman was mentioned? Sige po, mas matanda naman siya sa akin. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. President. Senator Lacson is recognized. I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made that public statement because I thought it was just a very not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya parang isip ko, okay lang yung i-share ko yung information that I received from, ang sabi ko, from a fairly reliable source. Now, if it is false, then, or even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President. Well, Senator Pia said that she will leave it at that, so I will not refer it to any committee. Senator Lacson apologized, you accepted. If I may just interject that it might seem innocent, Senator Lacson, but to those who are commenting, they think it's a crime, even because people got confused with the timeline, that when he got here, we didn't know there was an ICC warrant and everything. I told the media after my sister speaks, sa akin siya nakasakay, and I did not tell my sister, and I did not tell many of the members in the majority that he will attend. Ang sabi ko lang, please be there. Senator Marcoleta. Mr. President, tatanong ko lang po sana kay Sen Pia, kung halimbawa po ako'y nakisakay sa kanyang sasakyan, siya po ba o ako'y nakagawa ng isang krimen dito sa ating bansa? Sa akin lang po, kung kahit sino sa mga kasamahan natin dito na they need a ride, na nangyari na yon. Minsan may event tayo, sumasakay ako sa kotse ni Senator Mig Subiri, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Loren, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Angara. Sino pa sa inyo hindi nagbibigay sa akin ng ride? I would be happy to give a colleague a ride.
But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya to answer your question, wala naman hong masama doon. Yun nga po eh. Siya na rin po ang umamin na wala naman pong masama, ay ba't kinakailangan pong gawan pa po ng post yun? Pangalawa pong tanong, Mr. President, Senator Pia, kung halimbawa po ginawa ko yun, nakisakay ako sa inyo, dahil meron lang akong gustong pagtaguan, hindi po ba napagtitibay natin, nakasabihan nating mga Pilipino, at nakuha ko naman talagang magtago dahil nakisakay nga ako sa inyo. Hindi ba napatunayan natin ang isang kasabihan, Mr. President, Senator Pia, na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Salamat po, Mr. President. Mr. President, this is not a response to Senator Marcoleta some questions or statements, but I just also want to put on record na yung tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako yung nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody's so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, anything that would, create any negative implication on your fellow senator? Sana po wag ganon. Yun lang sasabihin ko. Sana walang ganon. Kasi kung wala namang intensyon, di wag na lang sabihin, di ba? Yun lang naman po ang sa akin. Thank you very much. Yes, emotions are high, but we are all called to a higher calling. We all have sentiments. I don't think it will be stopped. It will come out in the next few weeks depending on the issue. Having said that, as Senator Pangilinan said yesterday, maraming issue, kailangan tumutok. For the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador ka bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier. Having said that, an apology was made, an explanation was made, so move on from that. Senator Marcoleta, because you gave in